Magandang araw, mga batang bayani. Kumusta kayo? May tanong ako para sa inyo. Kung nabuhay kayo noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, handa ba kayong ipaglaban ang ating kalayaan? At isa pang tanong, sa tingin ba ninyo, mga lalaki lamang ang naging bayani ng ating bansa? Kung ang sagot ninyo ay hindi, tama kayo. Dahil sa araling ito, matutuklasan natin na hindi lamang mga kalalakihan ang nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Maraming kababaihan at iba pang magigiting na Pilipino ang nagbuwis ng buhay, nagsakripisyo at nagpakita ng katapangan para sa ating bayan. Kaya tara na at kilalanin natin ang mga bayaning humubog sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy ninyo ang mga pangunahing Pilipino at kababaihang lumahok sa himagsikang Pilipino. Maipaliliwanag ninyo ang kanilang mahalagang kontribusyon. Maipapakita ninyo ang pagpapahalaga sa kanilang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Subukan nating hulaan kung sino ang mga taong ito. Sino kaya ang tinawag na Supremo ng Katipunan? Lakambini ng Katipunan? Ina ng Himagsikan? Utak ng Katipunan? Dakilang paralitiko? Kung may nasagot kayo, mahusay. Ngayon naman, alamin natin ang kanilang mga kwento. Kilalanin natin ang tinaguriang ama ng himagsikan, si Andres Bonifacio. Ipinanganak siya noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Dahil maagang namatay ang kanyang mga magulang, napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang suportahan ang kanyang mga kapatid. Ngunit kahit hindi siya nakapagtapos ng formal na edukasyon, hindi siya tumigil sa pag-aaral. Mahilig siyang magbasa, lalo na ng mga aklat ni na Dr. Jose Rizal. Siya ang nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, o mas kilala bilang Katipunan. Dahil dito, tinawag siyang Supremo ng Katipunan. Kung ikaw si Bonifacio, handa ka bang ipaglaban ang iyong bayan kahit mapanganib? Si Emilio Aguinaldo naman ay ipinanganak noong Marso 22, 1869 sa Cavite. Siya ang naging pangunahing lider ng rebolusyon matapos si Bonifacio. Sa kanyang pamumuno, na ipahayag ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1878. Siya ang naging unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Itinatag niya ang kauna-unahang republika sa Asya. Napakalaki ng kanyang naging papel sa pagtatatag ng ating bansa. Kilala naman si Emilio Jacinto bilang Utak ng Katipunan. Siya ang sumulat ng Kartilya ng Katipunan na nagsilbing gabay at batas ng mga katipunero. Isipin ninyo ito, kung ang katipunan ay isang paaralan, si Jacinto ang gumawa ng handbook ng mga mag-aaral. Si Apolinario Mabini ay tinaguriang Utak ng Himagsikan. Bagamat nagkaroon siya ng polio at hindi na nakalakad, hindi ito naging hadlang upang maglingkod sa bayan. Siya ang pangunahing tagapayo ni Emilio Aguinaldo at tumulong sa pagbuo ng pamahalaan. Dahil sa kanyang katatagan, tinawag siyang dakilang paralitiko. Ito ay nagpapatunay na hindi hadlang ang kapansanan upang maging bayani.
Si Gregoria de Jesus, asawa ni Andres Bonifacio, ay kilala bilang lakambini ng Katipunan. Hindi lamang siya asawa ng Supremo, siya ay tagapag-ingat ng mga lihim na dokumento ng Katipunan, tagapag-alaga ng mga sugatang katipunero, isa sa mga gumawa ng watawat ng Katipunan. Napakatapang niya dahil isinugal niya ang kanyang buhay para sa bayan. Melchora Aquino, kilala natin siya bilang Tandang Sora. Tinawag siyang ina ng himagsikan, ina ng katipunan, ina ng balintawak. Sa kabila ng kanyang edad, pinakain niya, itinago at ginamot ang mga revolusyonaryo. Ipinakita niya na ang kabayanihan ay walang pinipiling edad. Teresa Magbanua. Si Teresa Magbanua ay tinawag na Visayan Joan of Arc. Siya ay aktwal na nakipaglaban sa mga Espanyol habang nakasakay sa kabayo. Sa panahon na ang karamihan ay naniniwalang hindi dapat makidigma ang kababaihan, pinatunayan niyang kaya rin nilang maging mahusay na mandirigma. Trinidad Tecson. Si Trinidad Tecson ay tinaguriang ina ng biyak na bato. Nagtayo siya ng mga lugar na nagsilbing ospital at pahingahan ng mga sugatang katipunero. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagkalinga at paglilingkod. Doña Gliceria de Villavicencio. Si Doña Gliceria de Villavicencio ay tinawag na Godmother of the Philippine Revolution. Sa kabila ng panganib, patuloy niyang sinuportahan ang mga revolusyonaryo. Pinatunayan niya na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nangangailangan ng tapang at sakripisyo. Ngayon tingnan natin kung may naalala kayo sa ating aralin. Handa na ba kayo? Sino ang supremo ng Katipunan? Sino ang utak ng Katipunan? Sino ang dakilang paralitiko? Sino ang lakambini ng Katipunan? Sino ang tinawag na Tandang Sora? Ano ang natutuhan natin ngayon? Napatunayan natin na maraming Pilipino ang nagsakripisyo para sa ating kalayaan. Hindi lamang kalalakihan, kundi maging ang mga kababaihan ay naging mahalagang bahagi ng himagsikan. Ang tunay na bayani ay handang magsakripisyo alang-alang sa bayan. Mga bata, tandaan natin, ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon ay bunga ng katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng ating mga bayani. Kung nagustuhan ninyo ang ating aralin, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang aralin sa Araling Panlipunan. Maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod nating paglalakbay sa kasaysayan. Paalam at mabuhay ang Pilipinas! Ngayon para lubos nating makilala ang ating mga bayani ng himagsikan, gawin ang mga sumusunod na gawain.